Basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Ate Sue. Naku, malapit na. Parang iba pa ang aking timing ba? Pero may tanong ako sa inyo, mga ginigiliw na manonood. Ano ang parusang natanggap nyo sa mga magulang nyo, if any, kapag hindi kayo umuwi sa bahay? Binawi na ba ang cellphone ninyo? Grounded ba kayo? Pero okay lang yan. Huwag lang sanang humantong pa sa saksakang gaya na nangyari sa Kalasyaw, Pangasinan. Isang tatay ang arestado matapos niyang biglang pagsasaksakin ang kanyang 33 anyos na anak na babae. Nagalit umano ang tatay dahil bihira nang umuwi sa kanila ang kanyang anak. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, mas mabigat po ba ang kaso kung sariling magulang ang gumawa sa ganitong krimen sa anak? Actually, that's an interesting question. Dahil ang issue ng relationship, lalo na kung ito ay mag-ama o mag-ina, magkapatid sa mga ganitong krimen, talagang nakakabigat ng kaso. Halimbawa, sa kaso ng pagpatay, ang pagpatay ng isang magulang, anak, asawa, lolo, apo, mas mabigat. In fact, ang tawag dyan, hindi lang murder o homicide, may espesyal na pangalan sa pagpatay ng magkalapit na kamag-anak at ito ay parricide. Wala nang iba pang special na circumstance, ang relasyon na to ang nagpapabigat ng isang kaso. Recently, napag-usapan po natin dito yung simpleng pagpatay ng tao, homicide. Kapag may special circumstance tulad ng treachery, evident premeditation, cruelty, taking advantage of superior strength at marami pang ibang special circumstance, ito ay umaangat sa kaso ng murder. Pero kapag parricide, ang relasyon ang nagiging one and only special circumstance at nagpapabigat na ng kaso. Pero dagdag na kaalaman lang, as a general rule, ang relationship ay tinatawag na alternating circumstance. Ibig sabihin, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nakakabigat ito ng kaso. As a general also, sa mga crimes against persons tulad ng pagpatay ng tao, sa mga kaso ng pananakit o kaso ng physical injuries, at mga crimes against chastity tulad ng mga acts of lasciviousness o akto na malalaswa, at sa kaso nila ng rape, ito ay tinatawag na aggravating o nakakabigat ng kaso. Pero maniwala kayo sa hindi, sa mga crimes against property tulad ng theft, malicious mischief at estafa, hindi lamang ito nakakagaan ng kaso, pero hindi kayo makukulong, exempting sa liabilidad sa mga kasong ito. Pero hindi ko po sinasabing lakawan nyo ang kapatid ninyo dahil kailangan nyo pong ibalik pa rin ang ninakaw ninyo. Pero wala lang kulong sa mga kasong to. Sa pangtanong, attorney, hindi talaga madaling magdisiplina ng anak. Kailan po ba masasabing may nalalabag na batas ang pagdidisiplina? Paano po yung mga grounded o pinalo at iba pang forms of discipline? Masasabi siguro natin na kung physical na pananakit ang ginagawa, obviously ito ay maaaring kaso for physical injury sa ilalim ng Revised Penal Code at maaaring kaso din sa ilalim ng Republic Act 7610 o ang Child Abuse Law kung saan mas mabigat ang penalty sa pananakit sa mga anak natin. So klaro na posibleng child abuse case ang sobrang pagpalo at pananakit. Ang mga grounding ng mga bata at iba pang mga non-physical forms ng pagdidisiplina tulad ng time out o pagtanggal ng mga benefits tulad ng pagtanggal ng cellphone o paglabas kasama ng mga kaibigan, mas sinusulong po yan ng mga child psychologists natin as better forms of discipline. So kung sa pagdidisiplina at pagtrato ng ating mga anak, magulang o kapatid, dapat ay magtimpi po tayo. Ang relasyon na yan ay dapat magpatibay at hindi maging source ng kapahamakan ng ating pamilya. So basta't usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.